Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtityaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtityaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Manila Broadcasting Company.
DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at saan mong pong panig ng mundo naroroon ngayon ang mga Pilipino. Magandang umagang Pilipinas. 26 tayo ng Marso 2026. Ngayon po ay Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulong BBM na bawasan ang excise tax sa langis, nilagdaan na. Bilang ng mga gasolinahang nagsara, sumipa na sa 415. Impeachment proceedings laban kay BP Inday Sara, sinimula na, hearing inisnab ng pangalawang Pangulo. Kredibilidad ni Ramil Madriaga ang kinwestiyon ng isang kongresista, tinawag itong polluted source. Pero isa ito sa mga star witness daw ng Kongreso. Direktor ng PNP-HPG kinasuhan ng sexual harassment, nag-resign sa posisyon. Epekto ng El Nino tagtuyot maaaring maramdaman sa pagitan ng July hanggang September. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng makaranas ang bansa ng El Nino mula sa third quarter ng taon. Ayon sa Pag-asa, opisyal nang nagwakas ang La Nina noong March 9 at kasalukuyan tayong nasa neutral pace. Sinabi ni Pag-asa Deputy Administrator Joseph Vasconcillo, ang nasabing weather phenomenon ay magdudulot ng tagtuyot at dry spell na maaaring ma-develop sa pagitan ng July o Hulyo hanggang September. Sinabi pa ni Vasconcillo, may 62% na tsansang magkaroon ng El Nino sa nasabing buwan. Ang El Nino ay warm phase kung saan umiinit ang temperatura sa dagat sa Pacific Ocean at kapag ito'y tumama, tumataas ang tsansa ng kakulangan ng ulan o below normal rainfall na magre-resulta ng dry spell at posibleng matinding drought o tagtuyot. Pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na ayusin ang pagmamanage ng water at energy resources ng bansa upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Kapag tayo ng Pag-asa, nasa 8 hanggang 16 na bagyo ang posibleng pumasok pa rin ng Philippine Area of Responsibility mula Abril hanggang Setyembre. Isa ho sa mga tinitingnan ho ng mga weather experts, mukhang matindi ho itong El Nino na ating mararanasan dahil nga po sa nakaranas tayo na matinding mga pagbaha at mga pagulan. Ito na naman ho yung resback ng init. Matinding dry spell daw po ang ating kakaharapin. Itinaas na ng Pag-asa ang El Nino Watch dahil sa tumataas na tsansa ng warming phenomenon sa Hulyo. Ayon sa Pag-asa, itinaas ng ahensya ang El Nino Watch kapag umabot ng 55%. Pataas ang forecast probability na ma-develop ang naturang phenomenon sa loob ng susunod na 6 na buwan. Batay sa mga climate model, tinatayang magsisimula ang El Nino condition ng July, August, September season at 83% ang tsansang magtagal ito ng hanggang katapusan ng 2026. Samantala, nilinaw naman ang Pag-asa na kahit na may El Nino, maaari pa rin makaranas ng above normal rainfall sa kanlurang bahagi ng bansa, lalo na sa habagat season. Nilimas ng mga kawataan ng halos 400 kilo ng carrots na itinanim ng isang magsasaka sa barangay Kalamagan, Bugyas, Minget. Kwento ng magsasaka,
Handa na sana ang mga karot para anihin, pero nabigla na lamang siya noong March 22 ng umaga nang madiskubring may iba nang pumitas ng kanyang mga tanim. Hinihinalang bandang 1:00 hanggang 3:00 sa madaling araw nangyari ang pagnanakaw sa mga tanim na carrots. Lupit nito. Dati ang carrots dinanakaw ng nakakilo-kilo na kaba. Ito, sa mismong taniman, hinuki. Ano ba naman? Iba na talagang earth ngayon. Matindi na, oo. Nakuhanan pa ng CCTV ang isang lalaki na nasa gilid ng kalsada malapit sa taniman na posible manong nagsilbing lookout pa ng mga kawatan. Ayon sa magsasaka, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanilang lugar na mismong ang mga magnanakaw na ang nag-ani ng kanilang tanim. Ganon? Malu, ganon kamahal ang carrot ngayon? 50 plus ang 1/4? Aba, oo. Kailan ka Sabado lang. Tawagan mo nga tawagan mo si Jonathan Lianes at tanungin natin magkano nga bang carrots ngayon dyan sa Bagsakan sa Baguio, sa La Trinidad. Arangkada na ang ikalawang linggo ng tigil pasada ng ilang transport group sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo. Ayon sa grupong Piston, mas malawak ang 2 araw na transport strike na magsisimula ngayon dahil sa magiging nationwide ang kilos protesta at hindi lang grupo nila ang sasama. Paliwanag nito, makikiisa pa rin sa kanilang pagkilos ang iba pang mga grupo ng mga driver ng bus, jeepney, TNBS at maging tricycle taxi. Lain itong iparating sa Pangulong Bongbong Marcos na kulang ang pamamahagi ng subsidiya kung hindi ito sasamahan ng dagdag pasahe, pagtanggal sa fuel excise tax, VAT at pagbibigay ng aumento sa mga manggagawa. Magandang umaga, Pilipinas! All set na ang Metropolitan Manila Development Authority para tutukan ang sitwasyon sa mga lansangan sa Metro Manila ngayong unang araw ng tigil pasada ng isang transport group na magtatagal hanggang Biyernes yan bukas March 27. Bahagi ng ginawang paghahanda ng ahensya ang pag-activate sa kanilang Emergency Operations Center sa Communications and Command Center, ganyan din ang nakaantabay ng mga rescue vehicle. May handog din na libreng sakay ang MMDA para sa mga pasaherong maapektuhan ng transport strike sa iba't ibang lugar ng Metro Manila sa pakikipagtulungan ng mga local government units. Magpapatupad din ito ng single dispatch system para sa mga sasakyan na nagbibigay ng libreng sakay at rescue upang makipagkumpetensya ang mga government vehicles sa mga tsuper na hindi sasama sa welga at para hindi daw sila makipagkumpetensya. Ayan, sa mga government vehicle at mga tsuper na hindi sasama sa welga at patuloy na mamamasada. Ayun. Nagna-deploy naman ang sapat na bus ang Department of Transportation para umagapay sa mga commuter na maapektuhan ng tigil pasada simula ngayon hanggang bukas. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakikipag-ugnayan ng ahensya sa LTFRB upang matukoy ang rutang higit na maapektuhan ng protesta. Magtutulungan din na niya ang PNP, ang Philippine Coast Guard at MMDA sa pagpapalabas ng government vehicles upang matiyak na hindi mapuputo ng serbisyo ng transportasyon sa Kalakang, Maynila. Binabadali na rin na niya ang pagbalabas ng fuel subsidy para sa mga tsuper at plano na rin ipatupad ang ahensya isang free ride service contracting program pagkatapos ng mahal na araw. Sinalubong ng kaliwat ka ng aberya ang mga tsuper na tumigil sa pamamasada kahapon dahil sa nasa pagkuha nila ng 5,000 pisong ayuda. Sa Marikina, ilang oras na nakapila ang mga driver para sa payout nang malaman nilang kinansila pala yung distribusyon. Dahil sa manoy hindi pa naayos ang listahan ng mga benepisyaryo. Sir, kanina pa kayo? Kanina po, madaling araw. Kaya lang, walang announsyo. Wala. Hindi nyo alam. Hindi namin alam. Ngayon na nalaman namin na kasama namin, nandun pala nakalagay sa Facebook. Kansilado pala. Nakasahan nga lang yung mga driver na magkakaroon kami ng ayuda para pambili ng pagkain, pandagdag sa diesel. Yung problema, katulad yan, nasipin din nila, wala kami maano ngayon, hindi maungutang na naman kami. Samantala, mahigit sa 9 na namang tsuper sa Mandaluyong ang hindi na isama sa listahan ng mga nakatanggap ng ayuda dahil sa manoy technical glitch.
Labis itong ikinidismaya ng mga tsuper lalo tumigil sila sa pamamasada kahapon sa pag-asang makakakuha nga ng ayuda ngunit walang naiuwing 5,000 piso. Ito nga yan, sir. Nagpasa na kami nito, sir. Nagpasa na kayo? Oo, tapos pinirmahan na namin. Ang hindi namin maano ngayon, bakit tawag nito, Babalikin pa kayo? kailangan pang pabalikin kami uli-uli, papipilahin para i-verify. Paano yun, sir? Huminto kayo ng biyahe? Huminto kami ng biyahe para nga lang asikasuhin ito. Kasi ayuda na nga lang, sir, pinahihirapan pa kami. Kaya ba, bakikayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Magandang umaga sa mga taga Santa Maria Laguna. Naimbag na bigyan sa mga taga Abulog, Cagayan. Napayak na lamang si Tatay Jaime Ricafrente, isang senior citizen na tsuper sa Maynila, makarang hindi makatanggap ng fuel subsidy na 5,000 dahil wala ang kanyang pangalan sa listahan. Emosyonal si Tatay Jaime nang ikwento ang kanyang sitwasyon na niya'y nararanasan din ng iba pang mga tsuper na maasa sana ng ayuda para pangkrudo ngunit nabigong makatanggap kahit piso. Ayon kay Tatay Jaime, wala na silang makakapitan o mauutangan kaya't patuloy ang kanilang panawagan sa gobyerno na agad na solusyonan ang krisis na dulot ng gera sa Middle East. Wala na po talaga kami. Sana makakuha kami na kahit ang krudo man lang, paano makapaghanap buhay? Hindi naman importante, ayuda yung pang-krudo lang. Wala na po kasi mautangan. Sana. Parating po sa inyong problema namin at tulad po, maipasa po namin yung record. Hindi naman pinasa ng SFRB dito sa ano. Wala po kami record. Kaya si Sarchong kami, wala kami record. Sana man lang magbigyan po kami ng action sa problema namin ito. Konting tulong lang po, pang-tulong. Nagbigyan po kami ng konting pag-asa man lang. Samantala matapos maere sa DZRH ang panawagan ni Tatay Jaime, agad namang nag-abot ng tulong ang isa sa mga tagapakinig ng ating himpilan. Bagamat hindi nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD, nabigyan naman ng higit pa sa 5,000 na tulong mula sa bukas palad na listener po ng DZRH. Narito po ang taus-pusong pasasalamat naman ni Tatay Jaime. Sa inyo, ang Panginoon Diyos sa po ang bahala sa inyo. Marami pong salamat. Talagang hindi ko po mapigilan sa sobrang hirap po ng buhay. Wala na po kami pagkukunan. Dahil lahat po na nilapitan po, wala po talaga. Maraming po salamat. Bahala na po ang Panginoon Diyos sa inyo na gumalte. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Naglaan ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng inisyal na 1.37 billion pesos para naman sa konstruksyon ng 25 public school buildings sa buong bansa. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang pondo ay bahagi ng 2 taon nilang plano na makapagpatayo ng 125 school buildings o halos 1,500 classrooms upang matugunan ang kakulangan ng silid-aralan sa bansa sa pakikipagtulungan ng Department of Education. Upang maging formal ang inisyatibo, lumagda ang PAGCOR ng isang Memorandum of Agreement kasama ang Department of Education at mga kinatawan ng first batch recipients mula sa mga LGUs ng La Union, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Zambales, Batangas at Cavite, gayon din sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Camarines Sur, Antique, Samar, Davao Oriental, South Cotabato at Lanao del Sur, gayon din ang Sulu. Sinabi ni Chairman Tenco na naglaan ng PAGCOR ng kabuang 8 bilyong piso para sa nasabing proyekto. Umaasa din sila na lahat ng silid-aralan ay matatapos ng hindi lalampas sa 2027 tulad ng pangako nila kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para sa transparency at tamang implementasyon ng pondo, ito ibibigay sa mga lokal na pamahalaan sa 3 tranches batay sa progreso ng konstruksyon at pagsunod sa standard o sa mga standards ng proyekto.
Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan, mga mamis. Mga mamis po, pwede hong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test at chocolate. Modern 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! 21 na makalipas ang alas 4 na umaga. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and value show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ang umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 4 na umaga. Tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nananatiling sapat ang supply ng pagkain para sa mga susunod na buwan, subalit nagbabalang ang tumitinding tensyon sa gitnang silangan ay maaaring magdulot din ng mataas na presyo ng pagkain dahil sa tumataas na gastos sa logistics at inputs, partikular na ang urea-based fertilizer. Sa kanyang pagharap sa Senate hearing, binigyan din ni Secretary Laurel na ang agarang panganib ay hindi sa shortage kundi ang kakayahang bumili. Ang mataas na presyo ng langisan niya inaasahang kakalat sa buong agricultural value chain, tataas ang halaga ng pataba, transportasyon, gayon din ang logistics. Kaya ayon po sa kalihim, ayaw niyang mangyari ito. Kaya lang, kinakailangan nating umangkat ng iba pang supply para matugunan ang kakulangan. Maaari naman daw pong alisin ang taripa upang mapagaan ang epekto ng mataas na gastusin sa mga kargamento. Sinabi pa ng kalihim na matatag sa ngayon ang supply ng bigas. Sapat ang reserba ng National Food Authority upang pakainin ang populasyon sa loob ng 9 na araw. Habang baka 9 na pong araw, habang nalalapit ang anihan ng palay. Dumating na rin ang dagdag na imports matapos na alisin ang September hanggang December import restriction. Pero ang babala nga po ni Secretary Chu Laurel, anumang pagtaas ng gastusin sa produksyon ay makakaapekto sa presyo ng bigas pagsapit ng Agosto. Pangunahing pinangangambahan ng Department of Agriculture ang potensyal na pagkagambala sa Strait of Hormuz, isang mahalagang checkpoint na dinaraanan ng mga kargamentong para sa supply ng fertilizer. 30% ng pandaigdig ang kalakalan ng urea at 20% ng ammonia at phosphate ang apektado ng paghihigpit sa Strait of Hormuz. Pero magandang development, mukhang umayag na ho ang Iran na padaanin ang mga non-hostile vessel. Kontento ang mga magsasaka sa mga ayuda at suportang ibinibigay ng gobyerno para sa kanila sa kabila ng mabagal na pamamahagi nito.
Kapanayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Danny Carranza, Secretary General ng Kilusan para sa Reformang Agraryo at Katarungan, Panglipunan, nauunawaan nila ang mga prosesong kailangan dumaan para pagdadaanan para makarating sa kanila ang mga benepisyo. Ayon pa kay Carranza, unti-unti namang nakakarating o naibibigay sa kanilang mga tulong tulad ng mga traktor at mga drum nalaan para sa mga magtutuba. At ito'y ilan lamang sa mga ayudang natatanggap ng mga magsasaka. Kailan lang nakatanggap ng tractor at yung full implements na kailangan, kaya naging mas maayos ang pagsasaka doon sa isang lugar doon sa Bondok Peninsula. Medyo natatagalan ang pag-deliver ng mga programa, pero siguro inuunawa namin na ang ating burokrasya sumusunod sa mga proseso na kailangan para yung pagpapatupad ng programa hindi ma-question. Maganda umaga, Pilipinas! May aga sa mga taga-Bai City, Negros Oriental. Magnanakaw ng diesel at gasolina nangyari naman sa Tacloban. Naku, eto, kanina carrots. O ngayon, diesel at saka gasolina na. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Dahil sa mahal na presyo ng gasolina, nagkaroon na ng nakawa ng diesel sa syudad ng Tacloban. Nangyari sa din alas 3:47 madaling araw sa Barangay 37, Rizal Avenue. Agad naman aresto ng kapulisan ng sospek na kilala kay alias Bin na sa 8 taong gulang residente ng Barangay 37. Sa investigasyon ng PNP, ang Isuzu aluminum van na pagmamay-ari ng Lucky Hardware at Fishing Supply Incorporated ay sinuyop ng sospek ang crude fuel diesel na mayigit 70 litro at mayigit 8,000 pisong halaga ng naturang diesel. Na pag-alaman ng driver ng van na wala ng diesel ang sasakyan matapos hindi mag-start. Sa CCTV footage, nakita ng kapulisan, nakitang sospek na nakaw ng diesel kaya sinagawa ang manhunt operation na aresto ang sospek. Kaso pagnanakaw, inihanda na ng kapulisan laban sa salarin. Dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! Na-deliver na ang lahat ng mahigit sa 25,800 na mga balikbayan box na naabandona, iniwan ng mga freight forwarders sa loob ng Port of Manila at Port of Davao. Sa anunsyo ng Department of Finance at ng Bureau of Customs, umabot ng kabuang 25,818 na mga kahon ang nahihatid sa bahay ng pamilya ng mga OFW sa iba't ibang lugar ng bansa hanggang nitong March 23, 2026. Sa mensahe ni Finance Secretary Frederick Go, binigyan din ito ang patuloy na pagtutulungan ng Bureau of Customs at ng DOF para maihatid ang mga naabandonang balikbayan box. Sisiguraduhin din na niya ng gobyerno na protektado ang pinaghirapang padala ng mga OFW at papanagutin ang mga freight forwarders na dahilan kung bakit natenga ng matagal ang mga naturang balikbayan box. Tiniyak naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, inuuna ng BOC ang mabilis na pagpapadala ng natitira pang mga kahon at tututukan ng BOC ang MICP at Port of Cebu upang matapos ang lahat ng natitirang deliveries. Batay sa pinakahuling datos, 13,842 balikbayan boxes ang na-deliver sa Cebu, 8,475 sa MICP, 2,699 sa Subic, 732 sa Davao at 70 naman sa Port of Manila. May natitira pang 15,084 na balikbayan box na nakatilak ng ihatid. Karamihan sa mga ito ay mula sa MICP, ang ilan naman ay nasa Cebu. Maganda umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo. Ayan, Barbie Imperial, ibinida ang kanyang ipinapatayong dream house sa Bicol. Oy! Congratulations, Barbie. Ang detalye mula kay Morley Elinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Bukod sa maganda na ang kanyang love life, ay wala nang mahihiling pa sa buhay ang magandang aktres na si Barbie Imperial. Imagine, mag-iisang dekada pa lang sa showbiz, pero ang kanyang mga kinita ay napunta sa isang magandang paglalagyan. Ginawa nga nitong si Barbie Imperial ang kanyang dream house na kung saan ay bongga ang tinayo niyang bahay sa Bicol.
Ipinakita na naturang aktres ang kanyang lakas o puwersa sa pag-iipon at hindi sa tulad ng ibang mga kabataan ngayon na waldas at bulagsak sa kanilang mga pera. Itong si Barbie Imperial ay gumawa ng isang napakalaking bahay sa Bicol na kung saan meron itong swimming pool. Bukod pa dyan, sabi ni Barbie, nakakaiyak kasi sobrang pinagpaguran ko ito ng kung ilang taon. Puyat, pagod, at ilang beses na iyak. Naku, pinaghirapan ko talaga ito. Ang masayang sabi nitong si Barbie Imperial na hindi makapaniwala dahil meron na siya ngayong napakagandang mansyon sa Bicol. Iyan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley. Ayan, congratulations, Barbie. Pero malamang si Barbie, dito na nagbayad dito ng tamang tax. Oo. Dahil baka walang tumulong naman sa kanya. Na walang pumadrino. Oo. Hindi katulad ditong nabiling bahay dito sa pinatay, merong mansyon merong mansyon nakatayo dito sa may Pasig City. Ayan, ang mansyon ang value na inilagay lang ay 1.8 million. 4 doors na nasa loob ng exclusive subdivision sa Pasig City. 1.8 million? Anong ginamit yun dyan? Kawayan? Diba, sino naman pinag-uuto nitong mga sus ko. Hindi ho ako nagbibiro. Ito ho, laman ho yan ng laman ho ito ng Certificate Authorizing Registration o CAR. Nabili ho. Pirmado ito ni Este Roda Formoso, ng RDO Pasig. Mantakin mo ninyo mansyon, ang value 1.8. Tapos yung lupa na kinatitirikan, ang inilagay lang nila na market value ay 262,200 pesos. Kaya ba naman maniniwala? Ay, sus ko, Ginoong buhay ito. Dyan ho sa Pasig, ang valor ho ng lupa ay nasa 280 hanggang 360,000 per square meters. Doon ho sa subdivision na yun, times 276, nasa 77 hanggang 97 million dapat yung valor. Alam niyo kung magkano ang binayarang capital gains? 531,000. Anak ng Diyos talaga itong mga walang yan. Ayan. Sino bang commissioner ngayon ng BIR? Gusto nating maging effective, efficient ang pangungulekta. Tingnan ho natin. Yun hong mga ginagawang hokus-pokus ng ilang mga taga-BIR. Documentary stamp, 60,000 pesos. Hindi, 143,000 pesos. Ayan. So, ibig sabihin, ang nabayaran nito ay wala pang 1 milyon para sa isang 276 property sa Pasig City na merong nakatayong mansyon. Wow. Samantalang yun doon sa Bicol, yung binabanggit natin, di ba? Ang value, ang lupa, nabili niya ng 50,000. 50,000. Ang pinababayarang capital gain sa kanya, 76,000. Hindi ka kasi anak ng Diyos. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus, may Ginoong buhay ito. Ito pa, magandang umaga po dito kay Douglas Rupino, dyan po sa Cebu. Naku, Secretary Frederick Go, bata mo raw siya. Kaya, ayan, nirereklamo na rin ho ng mga negosyante doon. Ay, sus, may Ginoong buhay talaga. Tuloy na nga tayo sa balita. Maganda umaga, Pilipinas! Paglagda ng Pangulong Marcos sa Republic Act 12317, umani ng positibo reaksyon sa mga mamamayan ng BARM Region. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Umani ng positibong reaksyon sa Bangsamoro people ang tuluyan ng paglagda ng Pangulong Marcos Jr. sa Republic Act 12317. Ang batas na nagtatakda ng petsa para sa gaganaping Bangsamoro First Parliamentary Election sa September 14, 2026
na naaayon sa isnasaad ng BUL. Isa sa mga labis na natuwa ay si MP Attorney Nagib Narimbo na sa umpisa pa lamang ng pagbalangkas ng bill ay kasama na ito sa kumilos mula sa BTA Parliament hanggang sa umusad sa BICAM at ngayon ay nilagdaan na ng Pangulong Marcos Jr. bilang batas ang kapangyarihang pumili ng kanilang mga kinatawan sa Parliament ang mamamayang Bangsamoro. Ayon kay Narimbo, ang pag-reset ng halalan sa ikalawang Lunes ng Setyembre ng taong kasalukuyan ay kasunod ng mga petisyon mula sa ilang individual at grupo na nagbunga sa pagkawala ng bisa ng districting law na binuo ng Parliament. Ganun pa man, ang mahalaga ayon kay BTA Parliament Deputy Floor Leader Attorney Narimbo ay ang mabigyang sapat na panahon na mas mapalakas pa ang institusyon, may handa ang community at masiguro na ang proseso ay tunay na sumasalamin sa kalooban ng mamamayang Bangsamoro. Matapos ang first parliamentary election sa September 14, 2026, isasabay na sa susunod na national and local elections ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Mula sa Central Mindanao, RH19, June de Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran June, maraming salamat. 4:36. Para sa mga may importanteng lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga household. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magkapit-bahay nag-away. Dalawang babae arestado sa bugbog saksak sa Maynila. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Dalawang babae ang arestado matapos bugbugin at saksakin ng kanilang kapitbahay sa Pandaka na Maynila. Kinilala ang mga suspect na sina Elias at Jennifer, 26 anyos, at Angela, 22 anyos, na kapwa residente na Zamora Street, Barangay 843. Sugatan na ngunit ligtas na ang kalagayan ng biktima si Elias Grace, 29 anyos, na kasalukuyang ginagamot sa Santa Ana Hospital. Ayon sa investigasyon ng Manila Police District Station 10, pauwi na mula sa tindahan ng biktima ng harangin ng mga suspect. Dito na siya pinagtulungan bugbugin at ilang beses na saksakin. Agad namang naawat ng mga residente ang insidente at naaresto ang dalawang suspect habang isinugod sa ospital ang biktima. Lumitaw sa investigasyon ng mga otoridad na matagal nang may alitan ang magkapit-bahay na posibleng ugat ng krimen. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. May buntag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Subo. Nananawagan ang grupo ng mga magsasaka sa Commission on Elections o COMELEC magdesisyon na kung sino ang dapat ng kumatawan sa magsasaka party list sa Kongreso. Meron ho kasi isang grupo na nagpapanggap na sila kumakatawan sa magsasaka party list at walang ginawa kundi magpalabas ng mga press release. At hindi naman pa na sila dapat ang kumakatawan dito. Kapanayam ng DZRH at radyo natin na mapila si Danny Carranza, Secretary General ng Kilusan para sa Reformang Agraryo at Katarungang Panlipunan sa COMELEC na magpasya na para magkaroon ng boses sa Kongreso ang tunay na mga magsasaka. Ayon kay Carranza, mahalagang makapagdesisyon ang COMELEC kung sino ang talagang dapat na maging kinatawan ng partido. Napakahalaga na ang COMELEC magdesisyon kung sino talaga ang totoong magsasaka party list. Pero pinapanindigan namin na dahil nga sa mayorya ng National Council ay nandito sa grupo namin na kami ang totoong magsasaka party list at sana yun ang kilalanin ng COMELEC. Nauna na rin nagpasya ang Korte Suprema na kumikilala sa grupo ni na Ginoong Carranza bilang mga lehitimong kinatawan ng naturang party list. Fuel subsidy card na may lamang 3,000 piso para sa 134 na mga mangingisda sa Dagupan, ipinagkaloob naman ng pamahalaan.
Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy, good morning. Masantos siya kasan. It's kay amin sa ating mga suki dyan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kabusan ko yang Angel. Laking pasasalamat ng 134 na mga mangingisda mula sa Barangay Pugaro, Bunuan Binlok, Bunuan Gisit, Lumboy, Salapingaw, Kalmay at Pantal sa Dagupan City matapos silang mapagkalooban ng fuel subsidy card na may halagang 3,000 piso. Ang aktibidad ay pinangunahan nila Dagupan City Mayor Vilen Fernandez katuwang ang City Agriculture Office sa pamumuno ni City Agriculture May Ann Solomon kasama sila Mr. Chris Cantor at Ms. Marlene Mardo ng BIFA Regional Field Office 1 na inirepresenta si OIC Regional Director Atty. Gerly de la Peña. Ang nasabing fuel subsidy ay pinagkalob sa mga mangingisda para makagapay sa taas ng presyo ng langis at nang magtuloy-tuloy ang kanilang hanap buhay. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Daig 5,000 pisong cash assistance, sinimula nang ipamahagi ng lokal na pamahalaan para naman ito sa mga tsuper ng pampublikong jeep sa Baguio City. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat Romy. Sinimulan na kahapon ng City Government of Baguio ang pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa Baguio Convention Center. 10 milyong piso ang nilaan ng local government sa pamagitan ng City Social Welfare and Development Office para sa mga tsuper ng mga tradisyonal at modernong jeep na bumabiyay sa Baguio City. Halos 4 na lang tsuper ng jeep ang unang nakatanggap ng tig 5,000 piso kahapon mula sa halos 2,000 drivers na miyembro ng organisasyon ng mga drivers at operators sa City of Baguio na target na makikinabang sa cash assistance. Layunin ng lokal na gobyerno na makatulong sa mga drivers na patuloy na naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng langis dulot ng nagaganap na digmaan sa gitnang silangan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Isasagawa ang pamamahagi ng ayuda sa maayos at sistematikong paraan upang lahat ng mga benepisyaryo ay mabibigyan ng kaukulang tulong. At upang maiwasan ang siksikan, inabisuhan ang mga driver na wag munang pupunta sa Baguio Convention Center kung hindi pa nila schedule na tumanggap ng ayuda. Inaasahan na matatapos ang pamamahagi ng ayuda sa mga driver ng pampasaherong ang jeep hanggang sa susunod na linggo at susunod naman na mabibigyan ng cash assistance ang mga driver ng taxi. Ito sa RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos te Gina. Yan. 43 na makalipas ang alas 4. Sa gitna ng krisis sa pandaigdigang supply sa langis, diniklarang ho ng Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Energy Emergency at inilunsad ang uplift upang tiyakin na may sapat na enerhiya at proteksyon sa kabuhayan ang mga mamamayan. Kasama ho dito sa pagpapatupad nga po ito pong EO number 110 para matugunan ang banta ng supply ng enerhiya. Ang uplift po ay whole of government response para sa ekonomiya at transportasyon. Ayuda po itong kasama at mga subsidy para sa mga commuters, manggagawa at mga mahihirap. Pinalalakas din ito ang supply ng langis at bantay presyo laban sa mga abusado sa taas presyo. Ang uplift ay binubuo ng 8 cabinet secretaries na direktang kasama sa mga intervention ng gobyerno na siyang pinakamataas na koordinasyon ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. Kasama din siyempre yung dito po sa Executive Order 110 of uplifts. Uplift ay nangangahulugan na merong sapat na fuel. Meron din pong sapat na public transport na tumatakbo. At namomonitor ng gusto ang food prices at ang stable supply. Kaakibat ng pagdedeklara ng state of emergency ay ang pagpirma din ng Pangulo sa bagong batas na naglalayong mabigyan ang punong hekutibo na suspindihin ang excise taxes sa langis at petroleum products. Ang Republic Act No. 12316 ay nagsasaad naman na maaaring isuspinde ng Pangulo ang excise taxes kapag umabot na lumagpas ng $80 per barrel ang presyo ng krudo sa Dubai at mananatili ito sa loob ng 1 buwan.
45 na makalipas ang alas 4, isa pang aktibong miyembro ng NPA sa Northern Samar na hikayat na magbalik loob sa pamahalaan. Gutom siguro hinabot ito sa bundok. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane May Buntag. Isa na namang miyembro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar ang nahikayat na sumuko sa otoridad o sa pamalaan. Mula ito sa bayan ng Silvino Lubos. Nahikayat itong sumurinder ng magtulungan ang Silvino Lubos Police at ang 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company sa isang negosasyon kung saan pinuntahan mismo doon sa lugar ang nasabing aktibong miyembro ng New People's Army. Kinilala ito na si alias Jason, 51 taong gulang. Isa itong magsasaka, residente ng naturang bayan ng Silvino Lubos. Ayon sa report ng PNP, nag-ooperate ang nasabing NPA sa ilalim ng command ng isang nakilalang si alias Dudo. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ito ng concerned units at inaasahan na makakatanggap ito ng tulong mula naman sa pamahalaan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o yung tinatawag na ECLIP. Naniniwala ang PNP na dahil sa tuloy-tuloy na mga negosasyon ay patuloy naman ang pagbabalik pamahalaan ng iba pang mga NPA. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. Ay magandang umaga na imbag na bigat sa mga suki natin dyan po sa Hawaii. Magandang umaga, Ma'am Evan lang dyan po sa Las Vegas. Midnight Seekers natin dyan po sa San Diego, California. Good morning. Sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, good morning. Sa Macau, dyan po sa Taipei, sa Taiwan, ingat po kayo. Kung pabalik na ho kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayo ditong ipinagmamalaking tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila na dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. At meron po itong mahigit 10 variants. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material ng mga variants na yan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya nga sabi ho ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 4. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 4 ng umaga. 3 wanted person arestado naman sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Naaresto ng Bataan Police Provincial Office ang 3 wanted person sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation sa magkasunod na araw nitong Marso 24 at 25, 2026 sa lalawigan ng Bataan. Ayon sa ulat kay Colonel Marte Salvadora, na aresto ng pinagsanib na puwersa ng Orion Municipal Police Station at 2nd PMFC ang isang akusado sa kasong istapa sa Barangay Villa Angeles, Orion. Samantalang isang wanted person para sa paglabag sa Republic Act 9165 ang naaresto naman ng Balanga City Police Station sa Barangay Puerto Ribas, Itaas. Nadakip naman ng Dinalupian Municipal Police Station ang isang akusado sa kasong theft sa Barangay Roosevelt. Sa mga ikinasang operasyon ng patuloy na pinapaigting na kampanya laban sa kriminalidad, walang puwang umano sa Bataan ang mga ganitong kriminal na nagtatago sa batas, ayon kay PD Colonel Marites Salvadora. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Samantala, sa showbiz muna tayo. Yun daw pelikulang Spring in Prague na produce ni Attorney Ferdinand Topacio. Lugi. Sino bang manonood pa ngayon masyado ng sine? Siyempre, uunahin mo muna Sikmura. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Aminado ang celebrity lawyer na si Attorney Ferdy Topacio na nalugi ang pelikulang pinroduce niya, itong Spring in Prague ng Borracho Films na kinunan pa ang kabuuan nito sa Czech Republic. Sabi ni Attorney Topacio ay feeling daw niya ay itong pagpuproduce niya ng pelikula ay parang nag-invest lang daw siya sa isang kondo. Heto pa ang karagdagang pahayag ni Attorney Topacio. Pero sabi ko nga, making a movie is like buying a condo. 50 years. Pag bumili ka naman ng kondo, paupahan mo, hindi ka pa naman agad mababawi. Okay lang yun. Walang problema sa akin yun. So hoping ka. Yan ang pahayag ni Attorney Topacio at sabi pa niya, independent producer naman daw siya, ayaw doon niyang magpa-apekto pa sa patuloy na pagtaas ng gasolina dahil maliit na producer lamang daw siya. Vocation daw itong pagpuproduce niya ng pelikula kaya umaasa pa rin siyang makakabawi kahit papano para makapag-produce pa siya uli. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga,
Pilipinas. 55 makalipas ang alas 4, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog, mas may enjoy pa natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwento kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito. Pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nakatutulong po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising. May bagong lakas sa kinabukasan. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed Pharmacy at Amesco Drug. At kapag ngayon ho kayo bibili ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules, sa alin ng Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos sa Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Pinag-aaralan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na muling magpasaklolo sa Korte Suprema sa gitna ng isinasagawang impeachment proceedings laban sa kanya. Iginit ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita at abogado ni BP Inday, labag sa konstitusyon ang hakbang ng House Justice Committee na mag-issue ng subpina at pilitin ang mga testigo na humarap sa pagdinig. Paliwanag nito, ang ganong hakbang ay bahagi ng paglilitis na dapat na ginagawa na lamang ng Senado. O nga naman, kasi nag-issue ka na ng subpina. Hindi naman yan trial. Now narito binuksan ng House Justice Committee ang unang pagdinig kahit wala si BP Inday Sara at ang kanyang mga abogado. Naglabas din ang komite ng subpina para sa kanyang salin at iba pang mga dokumento pati na rin ang record mula sa NBI. Maalala ng kampo ng Vice Presidente, ang Kamara ay may kapangyarihan lamang simulan ang impeachment, habang ang Senado ang may tungkuling magsagawa ng paglilitis at magdesisyon sa kaso. Samantala, ipatatawag naman ng House Committee on Justice ang ilan sa mga personalidad na humarap sa pagdinig ng komite kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inaprubahan ng komite ang mosyon ni Congresswoman Laila De Lima na imbitahan sa susunod na hearing ang pinuno ng COA audit team na si Attorney Gloria Camora para magbigay linaw sa mga kwestyong pondo ng DepEd noong si BP Inday ang kalihim ng Department of Education. Ayon kay Committee Chair Congresswoman Gerbil Luistro, ipasusubpina na rin si Ramil Madriaga na nagpakilalang bankman ni BP Inday Sara at nagsumite ng affidavit noong November 2025 kung saan idinitalya ito ang munay irregularidad sa confidential fund ng Vice Presidente. Samantala, dahil sa umunoy banta sa buhay ni Madriaga, humiling si De Lima na tiyakin ang seguridad dito sa pagdalo at pagtistigo laban kay BP Inday sa susunod na pagdinig. The Secretariat is requested to closely coordinate with the Office of the Sergeant at Arms and or Legislative Security Bureau for the protection of Ramil Madriaga. As courtesy by the committee, please also notify the BJMP as well as the respective regional trial court which ordered his detention. Samantala, kinatigan naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na wag nang humarap sa pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa pagdinig ng House Justice Committee, dinipensahan ni Rodriguez ang desisyon ng Vice Presidente at igit na sapat na ang presensya ng kanyang abogado para sa cross-examination. Gate na mababatas, kayang magdesisyon ng Kamara kahit hindi sumipot si BP Inday sa pagdinig at ito'y karapatan ng Vice Presidente. There is no need for the Vice President to appear in hearing because that is her right not to be able to appear, and we can make conclusions out of her non-appearance. No need for her to appear.
Kinustyon din ni Congressman Rodriguez ang kredibilidad ni Ramil Madriaga. Kasabay ng usapin kung dapat ba itong bigyan ng proteksyon sakaling humarap sa pagdinig ng House Justice Committee. Ayon kay Rodriguez, may tuturing umanong polluted source si Madriaga dahil sa kinakaharap nitong kaso noong 2021 na may kaugnayan sa kidnapping na nawi sa pagpatay ng isang miyembro ng anti-kidnapping group. Binanggit din ng mambabatas na nadakip si Madriaga noong sumunod na mga taon kaugnay ng naturang insidente dahilan kung bakit ito'y nakakulong. Dahil dito kinikwestiyon ni Rodriguez kung nararapat bang pagbatayan ang affidavit ni Madriaga sa isinasagawang pagdinig hinggil sa impeachment complaint laban kay BP Inday at kung sapat o dapat ba itong bigyan ng bigat sa kabila ng kanyang kinakaharap na kaso. Secondly, Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. In 2021, one member of the anti-kidnapping gang was killed. The PNP member of the anti-kidnapping gang. And then they were arrested in 2022, 2023. That's why he is in jail. And now we're going to give credence to a polluted affidavit. Pagkwestiyon ang kampo ni BP Inday sa mini-trials ng House Justice Committee nilinaw. Detalye na balita mula kay Manang Milky Aris 12 Banamilky. Hindi mini-trial ang unang pagdinig ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dilinaw ito ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro matapos questioning ng mga abogado ng Vice Presidente ang jurisdiksyon ng komite. Ayon kay Luistro, alam ng komite na ang paglilitis ay mangyayari sa Senado. Paliwanag ni Luistro, ginagamit lamang ang salitang mini-trial para matulungan ang publikong matukoy ang pagkakaiba ng impeachment proceedings sa Kamara at impeachment trial sa Senado. Matatandaan hindi dumalo si Vice President Sara sa impeachment proceedings at sa sulat na ipinadala sa komite, tanging ang Senado umano ang binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas na magsagawa ng impeachment. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Para sa mga nakakalimot, March 26 tayo ngayon, 2026, Thursday. Balik tayo sa mga balita. Pinag-iingat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang publiko sa mga peking hotel at mga resort accommodation, lalong-lalo na ngayong summer season. Ayon kay CICC Head Renato Paraiso, mula Enero 1 hanggang Marso 15 ng taong kasalukuyan, umabot na ng 2,900 ang naitatanang kaso ng online fraud sa bansa. Kaugnay nito, inilunsad ng CICC ang Yes to Summer, No to Scammer campaign para palawakin ang kaalaman ng publiko laban sa mga umiiral at mga bagong estilo ng panluloko na nanta-target ng mga online shopper at mga traveler. Paalala ni Paraiso sa publiko, agad na report ang kahina-hinalang transaksyon sa kanilang hotline 1326 o sa opisyal na social media pages para sa agarang aksyon. Ngayon ho, tama ho kayo, Kuya Emildo, na yung mga kababayan natin, hininikayat na natin magsumbong
At dahil pag magsusumbong kayo, magagawa natin yung sinasabi nyo na may mapapanagot tayo, may ma-identify tayo, may mapoprosecute tayo, may mapapakulong tayo. Hanggat wala ho nagsusumbong, hindi ho natin magagawa yan. Walang ipatutupad na taas pasahe sa mga bus at ferry ngayong Holy Week. Ito naman ang tiniyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, epekto na nagpapatuloy na sigulot sa Middle East. Kapanayam ng Bloomberg, kinumpirma ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang commitment ng transport operators sa gobyerno na pananatilihin ang kasalukuyang singil sa pasahe. Pagtiyak din ng Pangulo, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito para maibsan ang hirap ng taong bayan ngayong panahon ng krisis sa langis. Samantala, pinuna ng isang political analyst ang rekomendasyon ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na i-absuelto sa kasong cyber libel ang journalist at Rappler CEO na si Maria Ressa. Kasunod ito ng pagsusumite ng OSG na rekomendasyon sa SC sa ilalim ng pamumuno ni Solicitor General Darlene Marie Berberabe para baligtarin ang 2020 conviction ni Ressa at dating researcher na si Reynaldo Santos Jr. Para kay Alex Magno, Political Science Faculty ng UP, discourteous o kawalan ng galang sa hudikatura ang ginawa ni Berberabe lalo na't hatol ng Manila Regional Trial Court noong 2020 laban kay Ressa at Santos Jr. ay pinagtibay na rin ng Court of Appeals noong 2022. Inaakusahan din ni Magno ang Solgen ng posibleng conflict of interest sa pagsasabing nagsilbi umanong abogado si Berberabe sa kampo ni Ressa noon. Matatandaang mula 2018, humarap si Ressa at ang Rappler ng iba't ibang kaso at halos lahat ng mga ito na ibasura na ng korte. Magandang umaga, Pilipinas! 7 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa walang plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Umaga, Pilipinas! 12 minuto na makalipas ang alas 5. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning! Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para po sa ating weather update. Inaasahan po natin patuloy ang pag-iral ng easterlies o yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito po sa buong bansa natin. Dulot nito, saan po natin mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa Northern Mindanao, Davao Region, Caraga, Sorsogon, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan naman po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa naman yung tsansa ng mga pag-ulan. Kung meron man po, isolated rain showers lamang ito o kaya mga panandali ang buhos ng pag-ulan sa hapon at sa gabi tulad ng mga localized thunderstorm. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa ating heat index kahapon, pinakamataas po natin na itala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Dumangas, Iloilo. Inaasahan natin ngayong araw 37 to 38 degrees Celsius sa Metro Manila at posibleng pinakamataas nating maitala ay 41 degrees Celsius. Dito ito sa may Coron, Palawan, Dumangas, Iloilo at Borongan, Eastern Samar. Yan po muna. 41 degrees, Ma'am Chanel? Yes po, 41 degrees po. Wow, ang init nun ha. Yes po. Oo, anong level na yung heat index na yun? Yung kahapon po, yung 44 is danger level na po. Pero sa ngayon po, extreme caution po yung 41. Pero yun po, mainit pa rin po yun. So iba yung pag-iingat pa rin po sa mga kababayan po natin. Oo. Wala pang kinalaman dito yung El Nino ha? Ay wala pa po. Naka-watch pa lamang po tayo. So wala pa pong El Nino po sa ngayon. Kasi yung El Nino tatama sa atin by August. Yes po, July, August or September po. Anong probability na mangyari ito, Ma'am Chanel? Sa ngayon po, 55% po siya na probability po. 55%. Anong underlying factors? Bakit tumataas ang tsansa? Pag ito po yung pag minomonitor po natin yung sea temperature po natin, sea surface temperature po. Pero global to, no? Yes po, tama po kayo dyan. Doon nga daw sa ibang lugar, matinding heat, heat wave daw yung pinangangambahan. Yes po. Pero dito naman po sa Pilipinas, hindi naman po tayo nakakaranas ng heat wave. Oo. Saan usually tatama ang heat wave?
Anong Ito mga po ito, area? pag nagkaroon po ng consecutives na matataas po ng ilang araw po na sa ibang bansa po kasi ang consider na heat wave po is nasa 45 to 50 degrees Celsius po na tuloy-tuloy po. Pero dito naman po sa Pilipinas, hindi naman po tayo nakakaranas ng ganun. O kasi nga may mga bundok pa tayo, ano ha? At saka ano tawag dito, nasa tropical area tayo, tropical country tayo. Nasa tropics tayo. O bagamat malapit din tayo sa equator, di ba? Tama po. Oo, siya. Sige. Hanggang kailan yan, Ma'am Shinel? Yun po yung patuloy po nating monitor po. Pero ang worry kasi natin, pagka humaba itong tag-init, walang may ipong tubig. Yes po, tama po kayo dyan. Oo, kaya ngayon pa lang siguro, hindi, pero may mga ulan pa naman tayong mararanasan, di ba? Yes po, papasok naman po yung ating tag-ulan pa rin naman po. Dahil yung southwest monsoon po yung pinaka nagpapaulan din naman po sa bansa po natin. Oo, kaya alam baka hindi nga sumapat, ano ha? Yes. Oo. Ma'am Shinel, ingat ha. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Si Shinel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Ayan, kaya hanggat may mga oras pa, no ha? Iba pa yung medyo mahaba-haba pa yung panahon hanggang August, ano, pagsisimula nung inaasahang El Nino, dapat siguro nag-iisip-isip na rin tayo ng mga strategies, ng mga paraan na pwedeng gawin, ano ha? Patakin ko na. Pagkatapos ng krisis sa gasolina, pagkatapos ng bakbakan sa gitnang silangan, hindi pa nga tapos eh. Ayan, ito na naman ang panibagong darating, isang matinding El Nino. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya lagi ho magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga madrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ayon po sa climate scientist na si Daniel Swain, all signs are increasingly pointing to a significant, if not strong, is a very strong El Nino event. Nako. Kaya kinakailangan daw po talagang paghandaan ang nalalapit na tag-init, itong strong El Nino na magdudulot ng drought, flood, heat waves at hurricanes sa iba't ibang mga lugar. Buti dito sa atin, wala naman tayong ganong problema, di ba? Hindi naman tayo nadadali ng hurricane. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang grupo ni Sherwin Alparo ay nandyan sa Barangay Poblacion, Makati. Ayan. Kasama ang Tropang Pogi at ang Pride Detergent. Ang grupo ni Sherwin Alparo ay nasa Barangay Poblacion, Makati. Lakasan nyo ng inyong mga radyo, telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating Word of the Day ay pedantic. Ayan. Word of the Day natin ay pedantic. Sa Tagalog daw dunong-dunungan. Marami nagdudunong-dunungan. Sa Ilocano, nagpapampam-amo. Nagpapampam-amo. Ayan. At sa Cebuano, nagpakaaron ingnon. Nagpakaaron ingnon nga maalamon. Ayan. Daw mga nagdudunong-dunungan. Maganda umaga, Pilipinas! Pagbasura ng Senate Electoral Tribunal sa co-warrant petition, ipinagpasalamat ni Senator Erwin Tulfo. Detalye ng balita mula kay Raymond Adpasaris. Raymond, good morning. Pinasalamatan ni Senador Erwin Tulfo ang Senate Electoral Tribunal o SET sa pagbasura sa co-warrant petition laban sa kanya ng dating kasapi ng media na si Bertini Toto Kausing.
Nais nitong mapatalsik sa Senado si Tulfo dahil sa pagiging American citizen umano nito. Sabi ni Senador Erwin, ang desisyon na ito ng SET ay nagpapatibay sa naunang desisyon ng Commission on Election na nagbasura sa mga disqualification cases na paulit-ulit niyang inihahain. Nagpasalamat din ito sa Panginoon sa desisyon na ito, ganon din sa kanyang legal team na pinangungunahan ni Attorney Karen Jimeno. Pagtitiyak ng senador kahit alam nitong may co-warrant to petition laban sa kanya simula nang siya ay naupong senador noong 2025 ay hindi ito naging hadlang para makapagbigay ng totoong serbisyo. Ibinasura ng SET ang co-warrant to petition dahil ito ay insufficient in form. Ang desisyon ay nilagdaan ni na Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Victor Leonen bilang chairman at mga miyembro na sina Associate Justices Ramon Paul Hernando at Henry Jean Paul Inting. Pumabor din sa desisyon ng mga senador na miyembro ng SET na sina Senador Pia Cayetano, Robin Padilla, Francis Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Senador Camille Villar. Ito si RH28, Raymond Dadpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, nagpapaka-maaram. Ayan, ganda po sa Waray ang mga nagdudunong-dunungan. Magandang umaga sa mga taga-Tagum City at magandang umaga po sa Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. At dyan ho sa mga suki natin sa Honolulu at sa Santa Maria, Ilocos Sur, good morning. Lalong-lalo na daw sa kanilang itong anak ni Lori Vic, si Hannah, Princess Robic at John. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, happy birthday nga pala kay Mayor Seni Mendoza ng Talisay, Batangas. Mayor Seni, happy birthday, Oo, kamusta na ho kayo? At sana ay humaba pa ang inyong buhay, lalong-lalo na sumapit na kayo sa edad na 49. Ayan, Mayor Seni, happy birthday. Ayan. Meron pa isang nagbe-birthday. Si Maria Alana Samantang Santos. Ayan ay congresswoman ho namin. Diyan po sa 3rd District ng North Cotabato. Deputy Majority Leader Maria Alana Samantha Santos, happy birthday! Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga din po kay Justice Sinergito at saka kay Justice Max De Leon. At sa iba pang mga justices natin na nakatutok. Justice Raul Villanueva, at saka sa kanyang Mama Sally, good morning po. At saka syempre, si Chief Justice Alex Gismundo, good morning. Sa mga justices natin, ang Court of Appeals dyan po sa Cagayan de Oro at Cebu, mayong buntag. Maganda umaga, Pilipinas! Batas na nagtatakda ng petsa ng unang regular election sa BARM, pirmado na ng Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagtatakda ng unang regular elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakasaad sa Republic Act 12317 na ang unang parliamentary BARM elections ay gagawin sa ikalawang Lunes ng Setyembre ngayong taon o sa September 14, 2026. Ang susunod na regular elections naman ay isasagawa sa ikalawang Lunes ng Mayo 2031 at susundan ito kada 3 taon. Ang unang mahahalal na mga opisyal ng BARM ay magsisilbi ng 5 taong termino simula sa tanghali ng October 30, 2026 hanggang sa tanghali ng June 30, 2031. Ang Parliament ay agad magdaraos ng kanilang regular session sa susunod na araw matapos silang maupo sa tungkulin. Sa panahon ng transition period, magsisilbi ang Bangsamoro Transition Authority bilang interim government maliban kung palitan sila ng Pangulo o mahalal sa ibang posisyon. Isasagawa ang unang Bangsamoro election sa pamagitan ng automated election system. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, baka kayo gumagamit ng artificial sweetener, Magandang umaga sa mga suki natin na nakikinig at na gumagamit ng artificial sweetener. Meron mga bagong pag-aaral na nagsasabing mas mabilis tumanda
Mas mabilis humina ang utak, memorya at kakayahang mag-isip ng isang taong kumukonsumo ng sangkaterbang artificial sweeteners. Itong lumabas sa isang bagong pag-aaral na ginawa sa loob ng 8 taon. Sumubaybay ito sa mahigit 12,700 na mga matatanda. Sa resulta ng pananaliksik, ang mga taong may pinakamataas na konsumo ng low at non-calorie sweeteners ay nagpakita ng 62% na mas mabilis sa cognitive decline o katumbas ng dagdag na 1.6 na taon ang pagtanda ng utak kumpara sa mga hindi gumagamit nito. Sinuri din ng nasabing pag-aaral ang iba't ibang uri ng pampatamis gaya ng aspartame, saccharin, acesulfame K, at saka yung erythritol, sorbitol at xylitol. Bagamat nakababahala ang resulta ng pag-aaral, binigyan din ng mga researcher at ang American Academy of Neurology na ito isang observational study pa lamang at kinakailangan ng mas malalim pang mga pag-aaral. Ibig sabihin, nagpapakita ito ng link o ugnayan, ngunit hindi pa ito matibay na patunay na ang sweetener mismo ang direktang nagpapatanda sa utak dahil maaari rin namang may kinalaman ito sa iba pang lifestyle factors at dieta ng isang individual. Posibleng makaranas ng kakulangan sa kuryente ang Bisaya sa mga susunod na buwan. Itong pinakahuling power outlook ng Institute for Climate and Sustainable Cities. Posibleng itaas sa yellow alert ang Visayas grid sa Mayo dahil sa manipis na reserba ng kuryente at tumataas na demand ngayong panahon ng tag-init. Sa ilalim ng yellow alert, sapat na ang supply ng kuryente pero manipis ang reserba at maaaring maapektuhan kung may biglang aberya sa mga planta. Ayon sa ICSC, umaasa ang Visayas na iaangkat ang kuryente sa hanggang 450 megawatts. Kukunin sa Mindanao. 250 megawatts naman ang manggagaling sa Luzon. Ngunit maaari itong mabawasan kung mangangailangan din ng dagdag supply ang dalawang rehiyon. Babala din ng International o Institute for Climate and Sustainable Cities kung may power plant na biglang magkaberya, posibleng lumala pa ang sitwasyon at umabot sa red alert kung saan hindi na sapat ang supply para matugunan ang demand. Inaasahang mananatiling sapat ang supply sa Luzon at Mindanao, ngunit patuloy pa rin binabantayan ang sitwasyon dahil sa gitna, lalo na sa gitna ng tensyon sa Middle East na maaaring makaapekto sa sektor ng enerhiya. Maganda kasi ang mix ng kuryente ng Mindanao. Merong hydro at meron ding malawak na geothermal. Magandang umaga, Pilipinas! Para sa mga kababayan natin pabalik na ng Pilipinas, ay yung magpapasalubong ho kayo, wag ng imported na tsokolate ha. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga magsasaka, yung pong mga planting material, galing Davao, hinakot po yan para itanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha, na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Yan, may huli na si Sherwin Alparo. Sherwin, go! Magandang umaga, Kuya Angel. Dito nga sa Barangay Poblacion sa Makati, huling-huli natin itong tricycle driver na mahilig mag-DZRH sa kanyang cellphone. Tatay, pangalan mo? Arnold Balabis po. Si Tatay Arnold. Tatay Arnold, palagi ka nakatune in sa DZRH? Opo. At sino paborito mong announcer tuwing umaga? Angelo Palmones po. Angelo Palmones. Ito meron kang 1,000 pieces. Salamat po sa pabigay ng
DCRH. Para ang lungkot, oo. Nalulungkot siya, Kuya Angel. Mukhang may pinagdadaanan. Kayo ho ba'y miyembro nitong Tarsier Conservation Society na matatagpuan dito? Ayan o, Angel, meron palang Tarsier Conservation Society na dito sa Barangay Poblacion, Makati. May Tarsier Kayo ba'y dyan? miyembro niyan? Ano na? Hindi po. Bakit may Hindi. Tarsier? Ali, ano lang muna, katapat lang namin ng terminal namin. Ng tricycle po. Nakatanggap ka ng ayuda, kuya? Opo. Magkano nakarating? 1,000 po. 1,000? Opo. Bakit 1,000? Binigay ng local government? Ng SWD? LGU. Ayan, sa ano po, 5,000 na po, nakakuha kami mga tricycle po. Alam ko, may kumupra eh. Hindi. Baka naman kung kanino mo ni-remit, ha, kuya? Hindi po, sa asawa ko. Hati Asawa kami. yan, malinaw. Panggasolina, Ayan, tsaka panggasolina. So bukod sa 5,000, may 1,000 pa galing sa LGU. Opo, ngayon po. Sana all, di ba? Maraming salamat po. Sana all may ayuda. Ayan. Yung 1,000 sa atin galing yun, hindi galing sa LGU. Akala ko, may ginoo, akala ko may additional lang LGU. Yan pala. Wala pa pong announcement. Galing pala yan kay Mayor Sherwin Alparo. Oy, si Ate Nancy. Bikini men, Ate Nancy. Oo nga po, sana po magkaroon pa. Ilan ang chikiting, kuya? Dalawa po, may mga asawa na po. Ganun? Bakit ilang taon ka na ba? Po, 52 po. 52? Hindi halata. 51. Ako, may mga may apo ka na. Po, yung isa po anak kong pulis. Sa Karami po. O kita mo, may anak ng pulis niya. Tapos sa call center yung lalaki. Parang lalaki call center po. Kita mo naman ha. Wala sa itsura, may ano na Oo kung nga, ako oo. na. Akala ko. Para lang may anak pa lang. Hindi, akala ko nga, nasa mga 21, 22 lang si kuya. Parang mga akit, pangalan ng ligaw no? Oo. Itsura. Bata tignan, no? Dahil asawa eh. Maaga po ako nag-asawa. Maaga nag-asawa. Oo. Siya, sige. Gano'ng kaaga? Mga alas 4 ng umaga? Hindi, ikaw naman Mas maaga pa. Mas maaga. Aga pa sa alas 4 ng umaga. Kaya naman pala, batang tignan. Ibig sabihin, hating gabi pala yan kung ano. Hindi, Kuya Angel, mas bata ka tignan kasi alas 3 ka ng madaling araw. Hindi siya, hating gabi kung manligaw. Sige. Pero naman sa mga nais mo, hindi pa pala. Uy, kulang ka pa. Sagutin mo yung ating word of the day. Ang word of the day po ay pendatic. Pedatic. Yan dahil nakuha mo ang ating word of the day, ito ang ating Deezer H medium component atid sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng Deezer H, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin tatanggaping grocery mula yan sa ACS at sa Deezer H. At hindi lang yan, meron kang pinakamalaki, pinakabago, pinakababango ang Pride Republic Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with stain-away formula, 2 kilo yan. Kaya kahit gano'ng karaming laman, ubos yan. And speaking of labahan, hindi mo nalalabhan. Isusuot mo ng 6 na taon ang pinakabagong t-shirt design ng DZRH na minomodelo ng pinakabatang tricycle driver na may malalim na dimple. Maraming salamat po sa mga binigay niyong tulong sa amin, grocery, yung pagkain. Maraming salamat po. Walang anuman po. Para lumapit sa Operation Tulong to. Hindi naman sa Magandang Umaga Pilipinas. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos tagad tumutong sa Deezer H, baka nasa sa dating winner sa Deezer H, Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malacash promo. Maganda umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. MBC Milliones, MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos.
Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art. Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 5 na umaga. Nananakit na ba yung mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise kahit na tayo ay nagkakaedad na. Hanapin po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Anti-corruption efforts ng administrasyon ang pangunahing dahilan kung bakit nagtitiwala ang publiko kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia, kabilang din sa iba pang dahilan ng mga respondents ang manoy pagbuti ng kalidad ng buhay sa ilalim ng Marcos administration, pagtulong ni Pangulong BBM sa mga biktima ng kalamidad at pamamahagi ng ayuda at pagsuporta sa sektor ng agrikultura. Lumabas naman sa survey na top reason ang kawalan ng tiwala sa Pangulong BBM ang kawalan nito ng kontrol sa inflation. Samantala, leadership skills naman at pangunahing pagiging matulungin ni BP Inday Sara ang pangunahing dahilan ng pagtitiwala sa kanya ng taong bayan. Habang ilan sa mga respondents ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala kay BP Sara dahil sa kabiguan nitong tugunan ng issue na may kaugnayan sa confidential fund, mga pagbabanta niya sa administrasyon, kakulangan ng accomplishment at ang madalas na biyahe abroad. Online game na Roblox, nakatakdang iba ng CICC sa Pilipinas sa Biyernes Santo. Tanda na balita mula kay Val Gonzalez, Irish by Val. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Nakipagpulong na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, sa National Telecommunications Commission o NTC at iba't ibang mga telecommunication companies para sa planong pagbablock sa internet ng kinahuhumalingan ng mga kabataan na Roblox online game.
Ito'y kasunod na rin ng direktiba ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. na i-monitor ang Roblox at iba pang laro online dahil sa posibilidad na nagagamit ang mga ito sa iba't ibang krimen kabilang ang sexual predation, grooming, exploitation ng mga minor de edad at recruitment sa karahasan. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, nauna nang binigyan ng 30 araw na ultimatum ang developer ng Roblox hanggang sa ibaba sa 15 days para magpaliwanag, pero deadma ang nabanggit na dayuhang online platform. And then kahapon nag-usap na rin kami ni Sec Henry, sabi namin we would be implementing the blocking on April 3 of so Good Friday para naman yung mga bata, 'di ba? Family time, chong 'di ba, no choice. But ang development talaga diyan, nakipag-usap na si Roblox. They would be flying here on April 7, 8 and 9. Pero babala ng opisyal kung ang dahilan lang ng pagkikipag-usap ng developer at mga opisyalis ng Roblox ay magpaliwanag ng kanilang kapalpakan na mabigyang proteksyon ng kaisipan ng mga kabataang Pinoy, ay nagsasayang lamang sila ng oras. If they're coming here just to explain, it wouldn't work. They're just wasting time and effort to go here because we will not budge until proper safeguards are being implemented in the plan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Ay, magandang umaga kay Senator Risa Ontiveros. Ayan, sabi ni Senator Risa, hindi naman daw niya tinutulugan o inuupuan yung kanyang mga naunang expose. Tungkol po naman sa isang dayuhang fugitive sa ibang bansa, yung Chinese fugitive sa ibang bansa na nandito ho sa Pilipinas na nabigyan pa ng refugee status at meron pang investment. Big time investor pa. At teka muna, may naka-on yata na linya ng telepono. Ayan, Senator Risa, good morning. Meron pang isa nagtatago din sa may bandang Davao de Oro. Wanted naman ito sa kasong kidnapping sa China. Aba, nandito sa Pilipinas, namamayagpag yan. Bubulong natin yan sa inyo, Senator Risa. Good morning. Tuloy nyo lang inyong mga laban na yan, ha? Kasi bigatin din pa na yung kanyang kalaban, eh. Merong ninong. May MNSA. Ayan, ha? May ninong sa administrasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Inaprobahan ng pamahalaan ang pagpapalabas ng 20 billion pesos na emergency fund upang tiyakin na sapat ang supply ng langis sa gitna ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ayon sa Department of Budget and Management, ipinagutos ng Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagpapalabas ng pondo para suportahan ang mahakbang ng Department of Energy. Ang pondo ay kukunin mula sa Malampaya Gas Fund at gagamitin sa pagbili ng diesel, gasolina at liquefied petroleum gas upang mapanatili ang operasyon ng transportasyon, agrikultura at mga mahalagang sektor. Ayon kay Budget Secretary Rolando Toledo, layunin ng hakbang na maprotektahan ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino at maiwasan ang mas malalang epekto ng krisis sa ekonomiya. Bahagi ito ng Emergency Energy Security Program upang masiguro na may sapat na supply ng fuel at manatiling kontrolado ang presyo nito. Sinabi pa ng Pangulong BBM, layunin din ang pondo na matiyak na magpapatuloy ang mahalagang serbisyo sa kabila ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Pero teka muna, bumaba na daw ang presyo ng bumaba na ang presyo ng crudo sa world market. Pinapahingi nga ng update, magkano ang ibinaba. Kasi nga daw, pumayag ng Iran na makipag-usap kay Trump o sa Amerika. Pero ayaw nila doon sa anak ni ayaw nila doon sa batang negosyador. MMDA magpapatupad naman ng single dispatch system sa transport strike. Detalye na balita mula kay Edjel Parosa, RH52. Edjel, good morning. Kuya Angel, hindi na mag-deploy ng libreng sakayang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kung nakapag-dispatch na rin ang lokal na pamahalaan sa isang area o lugar. Ipatutupad ng MMDA itong naturang single dispatch system sa kasigsigan ng sabayang ikinakasang strike kaya iba't ibang grupo mula ngayong araw hanggang bukas. Maliwanag na ngayon siya. Paraan ito upang hindi makumpetensya ng libreng sakay ang mga pampublikong sasakyan dahil di naman nalahok sa tigil pasada. Ginawa ng MMDA pahayag kasabay ng pagpapagana
ng kanilang Emergency Operations Center upang patuloy na i-monitor itong mga kaganapan sa Metro Manila. Naka-preposition na rin daw ang Rescue Big sa koordinasyon ng mga LGU sa NCR mula pa nitong mga nakarang mga araw. Nauna rito, wala na italang stranded commuter sa MMDA sa mga naunang transport holiday ng Piston at Acto. Nagkaroon naman ng kawalan ng matasakyan kahapon sa ilang bahagi ng Quezon City, Pasig at Parañaque. Pero dahil ito sa hindi pagbiyahe ng mga jeepney drivers at nila sa mga bigayan ng ayuda. Ako sa Ediel Parrosa, Leisure H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ejel. Ayun, ang Brent crude is down by 5.92%. Pero ang presyo, $98.30 pa rin. Oras sa buong kapuluan, 10 minuto na lamang, ACS na umaga. Curious. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Balita, bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nako, eto may panawagan dito sa Globe ha. No internet at Globe at home for more than 1 week na. Some months na. Uy, bira naman ano. O Globe, paki-aksyon na at doon sa mga kaibigan natin dyan sa Globe Telecom ha. Nagre-reklamo itong mga taga Laguna. Baka hindi naman siguro lahat ng buong Laguna no ha. Yan ang hirap no. Walang serbisyo pagkatapos babayaran mo. Harap-harapan kang hino-hold up. Dumating na sa Pilipinas ang unang oil shipment mula Russia matapos ang 5 taon sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Ayon sa DOE, dumaong sa Limay Bataan ang oil tanker na Sara Sky na may kargang 750,000 barrels ng crude oil mula Russia. Nauna nang kinumpirma ni Energy Secretary Shannon Gorin na nakipagkasundo ang Petron Corporation na kumuha ng langis mula sa Moscow. Dati pala ang supply ng Petron ay nanggagaling lahat sa Middle East. Ginawa ng pamahalaan ng hakbang upang masiguro na sapat ang supply ng langis habang patuloy ang kaguluhan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Una nang tiniyak ng DOE, sapat ang inventaryo ng langis sa bansa dahil sa may 45 days na bumper stock tayo para sa diesel, 53 days naman ang sa gasolina at 97 days ang para sa kerosene. Lagpas pa nga sa minimum requirement. Ang talagang may problema daw po ay ang LPG. Dahil ang LPG, sabi po ni Secretary Garin, ay good for 25 days na lang. Kaya pala sa Mindanao, nagmahal na ho ang uling. Oo. Sa Santa Rosa, Laguna, okay daw po ang PLDT internet. Ayan, okay. Globe naman yung tinatawagan. Kabila yun eh. Oo. Anyway, kaya nga sabi ko doon sa mga kasama namin sa bahay doon po sa Mindanao, total naman marami-raming uling, mag-ship na muna sa uling, ano ha?
Yun ang advantage pagka may mga lutuan kang panguling at meron ka ring lutuan na parang gumagamit ng LPG. Yan ha. Magmamahal na rin siguro ang panggatong na kahoy. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na lamang bago mag-aces na umaga, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa isang Persian proverb. Ang sabi nito, a fool who knows he is a fool is wiser than a fool who thinks himself as wise. Kaya pala ang ating word of the day ay nagdudunong-dunungan. Lalong-lalo na yung ayaw kumonsulta sa iba, nagdudunong-dunungan, akala magaling na siya. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, ACS na ng umaga.